Take note, hindi ka mamumunga kung hindi ka malago. Take note, pag si Lord ang iyong kinanti, may latay. Amen o? May latay. Dahil yung Diyos na pinag-aaralan natin, na hindi naman ho Diyos sa Biblia lang, Diyos siya na buhay. Buhay ang Diyos natin. Sabi ni Moses, Panginoon, kapag hindi mo kami sinamahan, kapag hindi mo sinama ang presensya mo sa amin, do not bring us up from here. Wag mo na kaming ipunta doon sa lugar, wag mo na kaming alisin sa lugar na ito, dahil ang pupuntahan naming lugar, yes, mayaman, pero wala ka naman. Nakaka-touch to. Pag binasa mo yan, maiiyak ka dyan. Kung ma-appreciate mo yung presensya ng Diyos na higit sa yaman. Amen ho? Sabi ni Moses, yung mga taong matitigas ang ulo, pasensya na po kayo. Straight to the point, hindi sinasamahan ng Diyos. Dahil ho ang mga Israelita, nung sila'y matigas ang ulo, hindi nila naranasan ang pagsama ng Diyos, walang pabor. Kaya yung mga taong sinasamahan ng Diyos, may pabor. Amen po ba? Saan ka ngayon? Saang lugar ka ngayon nakadistino? Kung ikaw sa lugar na yon ay may Diyos na kasama, ikaw yun may pabor. Kapatid, pag alam mo sa sarili mong kasama mo ang Diyos, kahit napakahirap ng sitwasyon, kahit napakarami ng problema, nandun ka sa lugar na yon, panalo, kasi ikaw ang may pagsama. Sabi ni Moses, Lord, dadalhin mo kami doon sa napakagandang lugar, tas di mo kami sasamahan, magkakaroon kami ng matinding problema, kasi wala ka. Amen po ba? Alam nyo, pag nakakararas ka ng favor, maraming may inggit sa'yo. Maniwala ka, pag ikaw pinagpapala, at yung mga nasa palibot mo hindi, may inggit sila. Normal yun. Yung mga ginagamit ng Diyos sa ministry, ingat kayo kasi malapit kayo sa tukso. Totoo po ba? Yung pastor, leader, mga active, mga on fire sa Diyos, malapit kayo sa tukso. Alam nyo kung bakit? May anointing na gustong-gusto hukantihin ni Satanas para mawala yun sa atin. Isa sa pinaka nakakatakot na bagay, yung iwanan ka ng Diyos. Pastor, nangiiwan ba ang Diyos? Nabasa natin sa Bible, si Saul, iniwanan siya ng Diyos. Ano ang rason? Katigasan ng ulo. Pangalawa, pag-disobey. Okay? Lagi hong ganun. The Lord was with Joseph. Ang Diyos ay kasama ni Jose. Kaya pala siya kaya pala siya may pabor. Kaya pala naranasan ni Jose ang lahat ng pagliligtas ng Diyos kasi kasama niya mismo ang Diyos. Kapatid, kung ang Diyos ay kasama mo, mararanasan mo yung pabor. Pabor. Ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng lugar, dun sa lugar kung saan nandun ka, pero ikaw may kapayapaan ka, nararamdaman mo, kasi bakit po? Kasama mo kasi ang Diyos. Hilingin mo araw-araw na samahan ka ng Diyos. Dahil kung hindi ka sasamahan ng Diyos, sa taong ito, maniwala ka sa hindi ka lalago. Hindi ka mamumunga ngayong taong ito. Panginoon, kaya kami iba sa iba dahil kasama ka namin. Kapatid, wag na wag mong sasabihin na magaling ka, mahusay ka, kaya iba ka sa iba. Mali. Although pwede mong ipagyabang yon, pero wag mong hahayaan na hindi mo mabanggit kaya iba ka sa iba dahil tunay ang Diyos mo sa kanila. Amen. Kapag sumunod ka sa Diyos, kahit anong laki ng problema at pagsubok mo na nasa harapan mo, kapatid, pagkasama mo si Lord, malulusaw. Matutupok, babagsak, mawawasak, dahil ang Diyos na kasama mo, totoo. Kapatid, yung favor, napakahalaga nun. Kasi kung wala kang pabor, maniwala ka maghapon, di ka na mabubuhay. Pero dahil sa pabor, hindi ka lang bubuhayin ng Diyos, pagtatagumpayin ka pa niya. Tama? Pastor, yung aking iwiwin, napakatigas, napakasagrado, kandado. Kapatid, walang tama yan sa ni Lord. Dahil si Lord, pag tinanggal yung mga susi ng mga yan, magugulat ka. Pupunta yan sa simbahan, luluhod. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng tao luluhod sa paanan ni Jesus. Kung si Lord ang nagsabi, go. Yung ang kagandahan, di ba? Pag sinabi sa'yo ng Panginoon, teka, kaliwa to eh. Pero sabi ni Lord, go, kaliwa. Di ba pag word na kaliwa, pangit? Uy, kahit pangit yung pupuntahan mo na yun, pag si Lord na nagsabi, go. Ang iba takot. Talaga bang pinapupunta mo ako dyan, Panginoon? Pero pag si Lord na nagsabi, go. Maniwala kayo. Kahit gaano pa kaganda at kalaki ang ialok sa iyo ng mundo, kung alam mong hindi ka sasamahan ng Diyos, huwag mo itong piliin sapagkat ang dulo nito ay kapahamakan at pagkatalo. Kahit ano pang ialok sa iyo ng mundo. Subalit kahit gaano kahirap, kalabo at kagulo ang pinadadaanan sa iyo ng Diyos, kapag alam mong kasama mo siya, okay?
Hindi ka mabibigo, manghihina at matatalo, sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Sa dulo, ikaw pa rin ang magtatagumpay at ikaw pa rin ang mananalo. Kapag Diyos ang kasama mo. May mga pinapapasya ba sa iyo ang Panginoon na para bang, Lord, mahirap eh. Alam niyo, sa totoo lang, pag mahihirap ang pinapapasya sa iyo ng Panginoon, pero dahil nakikipag-deal ka sa Lord, magugulat ka. Dahil si Lord ang pinili mo, sumunod ka sa utos niya, ano mangyayari sa iyo? Magtatagumpay ka. Hiligin lagi natin ang pagsama ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Baguhin niyo ho o dagdagan niyo ang inyong panalangin at araw-araw niyo banggitin, Lord, salamat sa pabor. Araw-araw. Sa Diyos ka lamang makakasumpong ng pabor, proteksyon at probisyon. Sa Diyos mo lang lahat yan matatagpuan dahil si Lord ang may kakayanan ng lahat ng bagay na yan. Lord, gusto ko ng pabor, gusto ko ng proteksyon, gusto ko, Panginoon, ng probisyon. Then sabihin mo sa Lord, Lord, samahan mo ako araw-araw. Samahan mo ako araw-araw. Pagkasama mo si Lord, hindi ka basta-basta magkakasala kasi kasama mo si Lord. Amen po ba?